Okay. Ayan. Merry Christmas po. Mamaya po ako mamamasko sa inyo after service. Okay. Lilinawin ko lang ha. Mamaya po ako mamamasko. Ayan. Okay. Ito na po yung last part ng ating series. Ano nga uli ang title ng ating series na sinimulan 2 weeks ago? Ang matatalinong tao. Ayan. At napag-aaralan po natin na ang matatalinong tao po, una ay yung naghahanap kay Jesus. Okay? What else? Ang matatalinong tao ay nagagalak sa mga bagay ng Diyos. Kaya po ako'y masaya dahil obvious na ang mga taga-JA1 San Jose po ay nagagalak sa mga bagay ng Diyos kasi Paskong Pasko pero nandito kayo. Diba? Pwede bang palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay? Thank you, Lord. At pangatlo po, at ito na po yung last part ng ating series na ito, ang matatalinong tao ay sumasamba kay Jesus. Again, ang matatalinong tao ay sumasamba kay Jesus. Balikan po natin yung story ng mga matatalinong tao or ng mga wise men. Matthew chapter 2 verse 11, at pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang bata, kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidla ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Ayan. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa araw na ito ang pinagkaloob niyo po sa amin upang once again kami po ay makapag-Sunday service. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, kasi pinagdiriwang po namin ang inyong love, ang inyong goodness ngayong araw na ito. Na minsan pa, pinapaalala niyo po sa amin that you love the world so much that you gave your only and begotten Son. Salamat, Lord, dahil ang best gift ever ay ibinigay mo sa amin, and that is your Son, our Lord Jesus. Salamat po. That's what we're celebrating today. We are celebrating your goodness. We are celebrating your love. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming katuwiran. Kayo po ang aming righteousness. And this morning, all we ask ay ang pagsama niyo po, ang pagtuturo niyo po. Salamat po. Unto your hands, dinededicate po namin ang gawaing ito. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Thank you, Lord, because you are the reason for this season. We bless you and we honor you. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Everybody say, ang matatalinong tao ay sumasamba kay Jesus. Pwede bang kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, partner! Congratulations! Kasi matalino ka. Kasi kay Jesus ka sumasamba. Ayan. O, tama na. Huwag masyadong shikin. At yan pagod ang kamay niyang kakakain kagabi at saka kanina. At saka mamaya daw ulit. Ayan. Matalino po ang taong kay Jesus sumasamba. Bakit? Because we all know na lahat ng naglalagak ng kanilang pagsamba't pag-asa sa mga so-called gods, or with small letter G of course, ay nakakalungkot at nakakaawa because they're putting their hope into something or someone na hindi naman worthy para pagbuhusan at pagbigyan ng gayong klaseng pag-asa. Dumating na po ba doon sa pag-iisip natin na what if tama sila at mali tayo? Diba? Dumating na ba tayo doon sa pag-iisip or realization na what if tama sila? Sa kanilang sinasabi na ang Diyos ay yung araw, ang Diyos ay yung puno, ang Diyos ay kung sino man, o ang Diyos ay kung ano man. O sabi naman ng mga Hindu, ay ang Diyos ay di lahat,
yung Diyos mo, yung Diyos ko, yung Diyos nila, yung pagsamasamahin mo, Diyos lahat yan. What if mali tayo at tama sila? What if pagkatapos ng buhay na ito ay wala naman na talaga nga palang susunod? What if? Ito po ang napagtanto ko. Kung wala na nga pong susunod na buhay after this life, at mali tayo, o edi mali. Pare-parehas lang naman tayong naniniwala at silang hindi naniniwala. O di pare-parehas lang, kung wala na nga susunod na buhay, di pare-parehas na wala tayong susunod na buhay. Hello? Are ngayon. Paano kung tama tayo? At yes, tama talaga tayo. Hindi naman yung paano. Yun naman nilalatag ko lang yung argument. Tama naman talaga tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tama tayo. Doon naman sa kabila, sabihin mo, may tama ka. No. Ibig sabihin nun, tama ka. Hindi naman yung may problema. Okay. Kung tama, kung totoo, which is totoo naman talaga, na may second life, ito ang gusto ko makita ninyo ngayon. Tayong mga naniniwala na paghandaan natin ang daratnan. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, handa ka na nga ga. Pinaghahandaan mo nga ga, baka naghanda ka lang ng Pasko. Tapos hindi ka naman handa sa daratnan mo. Hello? Marami ang abalang-abala sa iiwan. Walang kamuwang-muwang at kamuta-mutaktak sa daratnan. Kung tama naman tayo, which is tama naman talaga tayo, silang mga hindi naniniwala, daratnan nila ang hindi nila pinaniniwalaan ng hindi handa. Samantalang ang biyaya ng Diyos sa atin, na mga sumasamba kay Jesus, meron tayong kung tawagin ng Bible ay blessed hope. Meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi alam natin may daratnan tayo. Kasi alam natin may naghanda ng daratnan natin doon. Dahil alam natin na makakapunta tayo doon dahil ang sinasamba at tinanggap natin sa buhay natin ay si Jesus. Na nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hello? You are blessed kasi ang sinasamba mo ay si Jesus. At kung sinasamba mo ay si Jesus, ang Diyos mo ay si Jesus, therefore, matalino ka. Palakpakan natin si Lord. Marami pong pinaniniwalaan ng mundong ito. Marami po ang nagsasabi, nag-arean Diyos, gitong Diyos, sila ang sinasamba nila. Pero sa lahat-lahat po ng mga ito, pinaniwalaan ng marami, yung mga nagtayo ng mga relihiyon, yung mga nagsimula ng simbahan, ano po ang mapapansin natin? Lahat po sila ay patay na. Sabi mo dyan sa katabi mo, patay na. At nanatiling patay. Hello? Baka may kilala ka pang sumasamba pa rin sa patay na at nananatiling patay. Kaya matalino po ang taong si Jesus ang sinasamba sapagkat ang sinasamba nating Diyos ay minsan namatay, pero hindi na natiling patay. Hello? Minsang namatay, pero hindi na natiling patay at muling nabuhay upang ipakita at patunayan sa mundo na, hey, ako ang Diyos. Kaya matalino ka kapag ang sinasamba mo ay si Jesus. Pastor, wag na natin masyadong pahabain niya. Talaga naman si Jesus ang sinasamba ko. Talaga lang, ha? Hindi niyo po kita ang puso ko, Pastor, kaya di niyo po ako pwedeng i-judge. Yes, di ko kita ang puso mo, pero kita ko ang actions mo. And once again, actions speak louder than words. At kitang-kita po sa kilos at pamumuhay natin kung si Jesus talaga ang sinasamba natin. Balikan po natin yung verse in Matthew chapter 2, verse 11. Matthew chapter 2, verse 11. 11 po yan. At pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang bata, kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Ayan. Ano napansin natin doon? The first ever na ginawa po ng mga wise men after seeing Jesus was yumukod. Everybody say yumukod. Yumuko. Diba?
Ito pong pagyukod ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ayan, sabi mo nga dyan sa katabi mo, pagpapakumbaba. Or humility. Bakit? Bakit ito kaya sa tingin ninyo ang unang-una nilang ginawa? Kasi gusto po nilang ipakita, iparamdam kay Jesus na though they are wise men, ayan, wise men, ay hindi pa rin po nangangahulugang mas mataas sila dun sa sanggol na dadatnan nila. Hello? Alam niyo po, pagdami ng alam, paghihirap magpakumbaba. Pagdami ng kayang gawin, pagdami ng achievements, pagdami ng quote-unquote alam, kaya, paghirap magpakumbaba. Pero look at this. Look at the wise men. Di ba? Bible na nagsasabi na sila'y mga pantas, sila'y matatalinong tao. By the way, gusto ko lang ulitin, na ito po mga wise men o mga pantas, sila po ay mga advisor ng hari. Sila po ay mga tagapayo ng hari. Imagine niyo yung hari. Ang pinapayuhan nila ay hari. Hello? Kaya hindi basta-basta mga ito. Pero look at them. Nung nakita po nila si Jesus, and actually hindi naman si Jesus, in all His glory and splendor ang kanilang nakita eh. Kasi, hindi ko naman na masisisi kung biglang magpatira pa, yumukod at sumamba ang mga wise men na ito. Kung ang nadatnan nila ay si Jesus in all His glory and splendor. Diba? Ikaw kaya, ano kaya ang unang-una mong gagawin pag na-meet mo na si Jesus? Alam niyo yung kantang yon? I can only imagine. Alam niyo yung kantang yon? Sabi nung composer, nung kumakanta, ini-imagine daw niya, ano kayang gagawin ko pag na-meet ko na si Jesus? Sabi doon sa kanta, surrounded by your glory, what will my heart feels? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I sing unto your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Or will I be able to speak at all? Yan ang sabi niya. Ano nga kayang gagawin ko? Paano kikilabutan ako paano ba ako magre-react pag na-meet ko na si Jesus? Hindi magkaintindihan, ano? So again, kung ang nadatnan po ng mga wise men ay si Jesus in all His glory and splendor, hindi mo, ano bang i-expect mo? Talagang sasamba ang mga yon. Pero ito ang nadatnan nila sanggol. What else? Kasama daw si Maria. Siyempre, kasama rin yung tatay. Yung tatay sa lupa, Si Jose. What else? We all know na hindi naman mayaman itong mga earthly parents ni Jesus. So, simpleng tuluyan lang yung lugar nila. Sa madaling salita, ay hindi hari ang kanilang naratnan, kundi isang sanggol. Isang sanggol. Kaya ano po ang ipinapakita nito? Humility. Pagpapakumbaba. Nagpakumbaba po yung mga wise men. Ang hirap kaya nun. When was the last time that we gave honor dun sa tingin natin ay mas mataas tayo kaysa sa kanila? When was the last time that we give honor to them? And actually, medyo mahirap yun. Diba? But look at the wise men. Sila po ay nagpakumbaba sa pagyukod po nila. Alam niyo kung ba't matalino itong mga to? Kasi naunawaan nila ito isang prinsipyo ng buhay. Alam niyo ba na mas madaling gumawa ng isang bagay kapag nagawa na niya ng isang tao yun sa'yo? Halimbawa na lang yung sa pagbibigay. Parang it is so easy to be generous kapag someone or somebody ay nagpakita ng generosity sa'yo. Diba? Yung taong napakakunat, napakakuripot. Sabi nga ay may bulsa daw sa balat. Hindi, ang bulsa ay nasa esophagus, nasa larynx, nasa lungs. Ganyong kakuripo. Ano? Hindi na sa balat nasa nasa respiratory na system.
Ganun ka kuripot. Pag yun ay nabigyan, at yun ay nakaranas na someone is very generous sa kanya, abay, mag-iiba yun. Hello? Hindi na ako lalayo, ako kasi igayon. Ako kasi napaka-kuripot, itinatago ko lang sa tipid. Yan, alam ni Papa yan ni Mama. Ako'y tipid, pero hindi ako tipid talaga noon. Kuripot talaga ang tunay. Ano? Pero nung nakaranas po ako ng generosity sa mga taong nakapaligid sa akin, especially nung ako po'y nakakilala kay Lord, sabi ko, ang sarap pala noon. Masarap yung nakakatanggap. Sinong masayang nakakatanggap? Amen. Ayun, hindi nag-amen, hindi ko bibigyan mamaya. Sino yung masayang nakakatanggap? O, di ba? Pero mas masaya pala yung nagbibigay. At madidiscover mo lang yon pag nagsimula ka ng magbigay. Pastor, masarap ka talaga magbigay, simulan mo't nang malaman mo. Hanggat di mo sinisimulan, laging sasabihin mo, ay mahirap ang buhay ngayon. Alam mo naman, dapat maging matalino, ako may pamilya, ako'y ama, ako'y tatay. Sige na, reasons. Kaya mas madaling gumawa ng isang bagay kapag ginaranasan mo na. Alam niyo kung bakit? Bukod sa matatalino yung mga wise men, ay hindi sila nahirapang yumukod at sumamba, magpatira pa sa isang sanggol? Tanungin niyo, Pastor, bakit po? Kasi, papaano ka pa baga namang hindi magiging humble? Ay they are expecting na ang darat na nila'y hari. Dahil yun ang nasa prophecy. Yun ang pinagkapunta-punta nila. At they are believing na hari talaga yung darat na nila. Pagdating nila ay, the King of all kings and the Lord of all lords took the form of man. Anong tawag doon? That's humility. Paano ka pang hindi magpapakumbaba? Doon sa ang ina-expect mong hari ng mga hari ang darat na no, pagdating mo yung nagpakumbaba rin yung hari ng mga hari. Hello? Yung ang ina-expect mo yung King of all kings, pagdating mo yung nagpakumbaba yung hari ng mga hari and took the form of man at naging sanggol, isang sanggol. Ika naman ng mga wise men, sulong, magyabang pa, aring ang haring pupuntahan natin ni nagpakumbaba. Took the form of man, nagkatawang tao. Hindi nyo maintindihan kasi nga, kung putusin, yung mga tao, tayo na yung pinakamataas na uri ng nilalang not to compare with the angels, syempre, kung hindi ka pa kasi born again, mas mataas ang anghel sa iyo. Kung pagkalikha ang pag-uusapan. Pero kapag tinanggap mo na si Jesus, na born again ka, mas mataas ka na sa anghel. Alam mo ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, mas mataas ka pala sa anghel. Kaya kahit anong cute mo, mas mataas ka pa rin sa anghel. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Ayun, may authority ka na over all the angels. Pero kung wala, kung di mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, ay mas mataas ang angel sa'yo. Okay, hindi yun ang topic natin. At yun ay sihad Okay. Imagine, pagdating ng mga wise men, syempre wise men yan, smart. Talaga namang yan Yung mga Amerikano nang babati, pag Briton, iba. Imagine mo, British yung mga yun. We are here to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Ika siguro ni Joseph, hahigpit ng mga bisita, dinay. Yung kayo kaya ang madat na pagbukas mo, may nakatok, pagbukas mo ng pinto si Governor Mandanas, si Vice Governor Lebiste, tapos si Bucal Jes de Vera, tapos si Congressman Lianda Bulilla. At nangangaroling, we wish you a Merry Christmas. Ika mo naman talpog, ang 5,000 din kaya pero syempre, hindi, humble tayo, humble. Hindi, magpakatotoo tayo, hindi naman natin afford. Pero, grabe, nadatnan ako ng mga aray. Hindi natin maintindihan or hindi natin basta maunawaan na yung pagkuha ng anyo ng tao ni Lord Jesus ay humility. Kasi nga, we saw ourselves na mataas na uri ng nilalang. Pero ito para mas maintindihan ninyo. Example natin, sino bang pinaka-pogi dito sa mga youth? Humility ng pinag-uusapan natin, gayaan pa kayo. Sino bang pinaka-pogi sa mga youth?
Oh, hindi na kasama yung mga young pro. Tapos na ang inyong era. O sige na, kanina pa nagtataas ng kamay si Toots. Ayan. Si Francis Tutor. Humility eh. Yan na. Hindi, alam nyo ba na ang humility ay hindi pagbababa ng sarili? Nakagaya ng inaakala ng marami. Alam nyo ba na ang humility ay yung tamang tingin sa sarili, hindi ka nagdadagdag, di ka rin nagbabawas. Kaya yung lagay na yan ni Toots, humble pa yan. Na nagpataas ako ng kamay ko, sinong pinakapoging youth, nagtaas siya ng kamay kasi alam niya ang sarili niya. Alam niya kung anong totoo. Na mamaya mag-uusap kami. Hindi, joke lang. May papasko ako sa iyo na. Ayan. Oh. Bawa si Toots, pinakapoging youth sa JA1 San Jose. Sinong payag? Sinong kontra? Oh, kita nyo? Oh, di yun nga, totoo. Walang kontra. Oh, yain na Pasko naman daw. Sobrang pogi, di ka? Ay nagsabi ngayon, nakita niya na winalis ng kanyang kapatid yung mga langgam na nagbabahay sa gilid ng bahay nila. Dahil winalis nga, dahil nang hindi naman pwede sa loob ng bahay, sino ka po rito yung napayag kayo na may langgam sa loob ng bahay nyo? Wala ano. Winalis ng kapatid ni Toots, inilagay sa labas. Eh alam nyo naman si Toots, bukod sa humble, yan ay mahabagin. At siya'y nahabag, naawa siya doon sa mga langgam at sabi niya, nakakaawa naman pare, tol yung mga langgam. Grabe ka naman, Paskong Pasko, hindi ka naman lang naawa. Sana binigyan mo na lang kahit salad o makaroni. Sabi nung kapatid, ang biro nung kapatid, ay di papayag akong dito sa loob ang mga yan, kung ikaw ay makikiisa sa kanila. Magpapakalanggam ka din. Ay dahil mahabagin nga si Toots, kahit siya ang pinakapoging youth sa JA1 San Jose, sinabi niya sa kanyang kapatid, deal. Kukunin ko ang anyo ng isang langgam at ako'y magpapakalanggam. Alang-alang sa mga langgam na iyan para lang sila'y mailigtas ko. Sa kamay mo. At simula nung araw na iyon ay si Toots ay nagpakalanggam na. Hindi siya naging langgam, pero namuhay siyang kapiling ng mga langgam. Siya ay nangangagat din pag may lumapit na tao. Kaya yung mga katabi ngayon ito, maglalayo kayo. At siya ay nagdadala rin ng mga isa-isang butil lamang ng kanin. Daladala niyang ganyan at dinadala niya doon sa pusyo. At nung nagtanong ang kanyang mga kasamahan, anong ginagawa mo? Utos ng reyna, magdala ng kanin. At minsan ay nakita ng kanyang kapatid na si Toots ay nagpipilit pumasok sa garapon ng asukal. Ay apanas pala. At gustong kumuha ng asukal para dalahin sa reyna. Okay. At pagdating ng mga tao o pagdating ng mga kalabay, nakikipaglaban din si Toots para maprotektahan ang kanilang pusyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mong tawa ng tawa. Ano yung tinatawa mo? Nakakatawa na. Nakakatawa. Hindi po, Pastor. Nakakayamot na po. Uy, nakakatawa naman. Nakikita ko may mga tumatawa eh. Pero anong point ko dito? Church, alam niyo bang habang kinukuha rin ni Jesus ang anyo ng tao, tumatawa ang sangkadimunyuhan? O tingnan muli ang katabi mong tumatawa kanina. Oh, hindi naman yan yun. Hindi makasama yan doon. Sobra ka naman. Tumatawa ang sangkadimunyuhan at sinasabay, kita ninyo ang nag-iisang anak ng Diyos. Kinuha ang anyo ng tao. Katawa-tawa. Katawa-tawa. At hindi lang basta kinuha ang anyo ng tao, siya'y naghirap ding parang isang tao. Katawa-tawa. At tingnan mo pa, tinanggap ang parusa ng tao samantalang siya'y Diyos. Katawa-tawa. Katawa-tawa.
Lasa ko'y kung hindi humble ang Diyos, hindi niya gagawin iyon. May kilala nga ako diyan, napahiya lang ng kaunti, tas napagtawanan, ay pulang-pula ang tainga, panting ang tainga. At galit na galit sa mga samaang loob. Bakit? Napahiya. Napagtawanan. Oh, how I pray na itong ating mga napapag-usapan ay makakuha tayo ng golden nuggets. Alam nyo, Jesus took the form of man. At gusto ko sanang nung una, habang pinag-aaralan ko ito, ay i-highlight yung humility ng mga wise men. Pero ito ang napagtanto ko habang inaaral ko. Naging mas madali palang magpakumbaba sa mga wise men kasi una silang pinaranas ni Jesus ng humility. Uulitin ko, ika naman siguro ng mga wise men, ay miski pa tayo yung mga wise men, ay alang-alang namang hindi ka magpakumbaba, ay mga hari na ng mga hari at Diyos na ng mga Diyos at Panginoon na ng Panginoon ang ating pinuntahan. Abay nung nadat na natin ay nagpakumbaba mas makisig tayo kaysa sa Kanya. Mas kilala tayo kaysa sa Kanya. Mas marami tayo kung tutuusin na meron tayo ngayon kaysa sa Kanya. Ay sulong, hindi magpakumbaba. Ay nagpakumbaba ang hari ng mga hari. Ano lesson dito mga kapatid? If Jesus took the form of man to show humility, how come na tayo man din ay hindi pa magpakumbaba? We're celebrating Christmas today. Actually, nung mga nakaraang araw, alam ko, nung isang araw pa o nung nakaraang linggo pa, magkakasama na kayo sa bahay. Hello? Mas madalas at mas mahaba ang panahong magkakasama kayo na hindi naman natin ginagawa during sa mga ibang araw. At ito'y nababanggit ko na rin minsan, pero pahahapyawan ko na rin. Ano? At hindi mo maiiwasan na yung hindi naman laging magkakasama, ngayon pagsasama-samahin mo ng mas mahabang oras, hindi mo maiiwasang magkakiskisan. Hello? Hindi naman sanay na magkakasama Oh. Kaya medyo nagkakakiskisan, yung mga tipong, ay, kita mo ka naman niya, ay, kumain ka na lang ng kumain, hindi mo man lang maligpit ang kinainan mo. Ay, paano yun na may sanay sa kanila, dahil yung asawa naman ang laging ligpit ng ligpit? Napapansin ngayon nung nadatnan, biyanan, o magulang niya mismo. Ay, kagano'n ang buhay ng, kawawa naman ang iyong asawa pala sa bahay niyo pagkagayan. Hello, this is not the time for that. Ano? Ito po ang panahon kung saan dapat ay magpapakumbabaan. Hello? Sino po ang gusto makaranas ng rumaragasang pagpapala ngayong year 2023? Kung kalakas ng amen. The next question is, sino po ang handang-handa na rin namang magpakumbaba ngayong 2023? Amen. Parang wala nang palakpak. Napansin ko lang, nung blessing, Amen! Ay para naman hindi mapahiya dahil kilala nyo na ako, alam nyo na may susunod. Nilaksan nyo rin yung amen nyo, Amen! Doon sa humility. Pero pansin ko, walang palakpak. Lahat po ng gustong makaranas ng rumaragasang pagpapala sa darating na taong 2023, dapat handa ka ring magpakumbaba. Ang pagpapala po ng Diyos ay parang ulan, tumitigil yan sa mababa. Kailan ka naman nakakita ng nagbabahang kataas-taas na lugar? Saan nabaha? Sa natiim, sa natigil ang ulan. Ang tubig ulan, sa mababa. So miski pa hindi ka sumalo ng ulan, pero nananatili ka mapagpakumbaba, titigil, pupunta, at tatambay sa iyo ang pagpapala. Bakit ito itinuturo ng Diyos sa atin ngayong lahat? Ako, hindi ako exempted dito. Bakit ito tinuturo sa ating lahat ngayon? God is preparing us for greater blessing this coming 2023. At alam po ng Diyos na ang mga taong hindi ayos ang karakter, pag binuhusan mo ng pagpapala ay nagiging disaster. Alam ng Diyos na kapag ang taong hindi ayos ang karakter ay binigyan mo ng maraming blessing, nagiging monster. Kaya God wants to prepare you, all of us. Kasi ang year 2023, you will catch the vision of multiplication. Amen?
We will catch the vision of multiplication. God will multiply blessings in your life. Pero dito niya sisimulan, humility. Baka nga kasi wala pang ng blessing, ay pagkakayabang-yabang na. Ay, anong masasabi mo? Wala ka! Daig na daig ka rin sa kutsi kong pagulpol. Wala ka! Kita mo yan, hindi mo pa nire-revolusyon, nag-uusok na. Wala ka! Pagkakayabang na, pagulpol pa ang sasakyan, pagkakahangur-hangur na yan, kakayabang-yabang na. Paano ka pang bibigyan ng blessing? Paano ka pang ipopromote? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, partner, huwag na tayong magyabang. Si Jesus nga ay hindi nagyabang. Tayo ka naman. Alam niyo kung ano pag-aari ni Jesus? Lahat. Pero di siya nagmalaki. Samantalang yung kakilala ko, bago lang ang sapatos ngayon, anong yabang? Doon ka nga, wag ka nga masyado dumikit, baka mayapakan. Pag yan may nalaman-lamang ko, i-dedicate ko yan kay Lord. Paano ka po mag-dedicate ng bagong sapatos, Pastor? Binubuhusan ng langis sa loob. Yeah. May mga upuan pa po dito? Ayan. Makikiguide na lang po sila. Dini. Sige po, dito na po kayo sa unahan. Mamaya po, mamimigay ako ng malulutong na 50, kayo po ang unang-unang mabibigyan. Ayan. Okay. Bibiyayaan na po tayo ni Lord ng ating malaking church. At doon ho ay mamili na kayo ng inyong gustong upuan. Okay. What else? Sila'y yumukod, balik mo sa verse. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Kita niyo yung pagkahirap gawin, no? Sa mga, ano ko lang nakikita yan sa mga comedy na movies, na yung bata ay mas superior sa mga matatanda, yung napapasunod, ano? Saan ko pa nakikita yan? Sa bahay. Okay, pag sinabi kasi ni Queen at ni Elise na ako'y princess, di ako'y princess. Pag sinabi ni Queen at ni Elise na ako'y dragon, di ako'y dragon. Ano kang gagawin ko? Sa pastor, JA1 na tayo, yan may sa deliverance. Ay, di kayo magpaliwanag sa mga anak ko. Pag sinabi ng mga anak kong ikaw, Papa, ay dinosaur, di ako'y dinosaur. Ano kang gagawin? Pero yun yung nagagawa ko dahil anak ko yun. Pero kung halimbawa, may lalapit sa inyong maliliit na bata at ikiuutos at pagagawa ka sa iyong kung ano-ano, sasabihin mo, ala, sino ka ga? Tabay, bukaki. Hindi, bago na yan, nagbago na. Mababait na yan, sinawa ko. Mababait na yan, mababait na yan. Sina Voltaire, mababait na yan. Nagbago na yan mga yan. Lasa ko naman si Lemuel, malaki na lalo yung pagbabago. Ano, mag-aasawa na, ba? Alang nga. Kahirap niyan. Sino nga uli ang mga yumukod at sumamba? Wise men. Mga pantas. Mga tagapagpayo ng hari. Ngayong panahon natin, di ganyan yung mga advisor ng mga presidential advisor. Yan yun tapos yumukod daw do sa bata? Come on. Okay, yumukod yung una. Ano pa yung isa? Sumamba. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Everybody say, sumamba. Sumamba. Pag ba sinasamba mo, anong ginagawa mo? Uy, yung mga laging sumasamba, hindi alam. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Pag sumasamba ka, ano bang ginagawa mo? Ay, laging sumasamba. Pag sinasamba mo,
Pag naunawaan na, ginagawa na. Naunawaan na po ba natin? Ba't di mo ginagawa? Oh, I pray na gumraduate na tayo rito. Usapang worship naman tayo. Na as we enter year 2023, kung papaanong inihahanda tayo ng Diyos sa pagpapala at gaano ka-excited tumanggap ng pagpapalang mas matindi. Gayon din naman, ihanda tayo ni Lord sa ating pagsamba at maging excited din tayo to level up our worship. Hello? Sino po rito yung nakakaalam, nakakarinig, nakakabalita na every year, bago magpasko, may worship night sa JA1 Rosario? Bibihira. Ano pong ginagawa nila, Pastor? Non-stop worship. As in, dedicated yon. Kung 1 oras man yun o 2 oras, wala silang ibang ginagawa doon, kundi worship the Lord, the King of Kings. Okay? Kaya ito po, worship team, take note of this. Ang prayer ko, starting year 2023, every December 24 ng gabi, meron tayong worship night. Sinong may gusto nun? Bakit? Excited tayong tumanggap ng pagpapala. Gusto nating mag-level up yung blessing na nare-receive natin. Pero parang di ata napapag-usapang i-level up din naman ang pagsamba. Hello? Ba't parang puro pakabig ata? Relationship ito at hindi religion, kaya dapat give and take. Dapat nga, mas marami ang give. Hello? Kaya kailangan daw ay itinataas. Ang pagsamba ay pagtataas. Oh. At tuwing sumasamba or nagwo-worship tayo, sino ang sinasamba mo? Si Jesus. Kaya, huwag ka nang mahiya. Yan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pag sumasamba, huwag ka nang mahiya. Umattend po ako nung International Leadership Convention. At nung first day po, ay may na-witness ako doon na nagpa-realize sa akin ng bagay na ito. Meron pong isang taga-church, I think she's from JA1 Padre Garcia, na during the praise and worship, okay, typical praise and worship. Nagwo-worship kami ni na James. Yan, worship kami. Maya-maya yung si sister, lumuhod. Gulat ako. Tapos, naggagaganyan na. Parang nagsesela. Basta ganyan siya mag-worship. Tapos gumaganon pa sa mukha. Ganaganon talaga, wala pakialam. Kasama niya yung asawa niya, kasama niya yung bata nilang anak na maliit pa. Ibinigay doon sa asawa yung bata. At naggaganon na. Sabi ko, kaya? Ikaw naman. Okay na pa ganyan. And then God spoke to me. Sabi ni Lord sa akin, anong problema? Wino-worship niya ako eh. Ikaw ang mahiya. Dahil ikikapastor-pastor pa naman. Ang kanta pa naman ano yun? Yung kay Bishop, yung as we worship in your majesty. Babang-baba na ang presence. Ako'y nakagayan ako, nakapamulusat. Inaandira ako yung babae. Sabi ko, hindi na nahiya. Sa isip ko talaga, ako'y naamin sa inyo. Ako'y makasalanan. Ako'y marumay. Niisip ko yung, sabi ko, hindi na nahiya. Ano ko naman na rin? Sabay sabi ng Lord sa akin, ikaw ang mahiya. Dahil naririto na ang presensya ko at ikay nakatayo pa. Ay, talaga ako yung pagsampal mag-asawa pa. Na-realize ko. Oo nga, idadamay ko ang JA1 San Jose dito. When was the last time that you gave your best worship for the Lord? When was the last time? Yun ay tanong. Ha? Na kailangan may ma-realize tayo. Huwag niyong palakpakan. Yun ay tanong.
When was the last time? O yung babang-baba na ang presence ni Lord, ikaw hiyang-hiya pa rin magtaas ng kamay. Siyempre, we're talking about this kung naunawaan mo na. Kung hindi pa, okay lang. Marami tayong time para mapag-usapan ito. Bakit nga po kailangan magtaas ng kamay? Marami tayong time dyan, lalo na kung sa mga new friends natin. Di ba? But for those na, hello naman, hindi ka na new friends, yung mga ikaw naman ni pundasyon na at ugat ng JA1 San Jose, tunay naman. At hanggang ngayon kung during praise and worship, kung saan ka pa nakamulaga, aba naman. Graduate na, level up na. Pastor, ba't katagal ng breakthrough ko? Hindi ka pa rin nakaka-breakthrough sa worship Pastor, ba't hanggang ngayon hindi pa rin ako financially blessed? Ako na nga po inugatan na dito. You're honoring the Lord ba? O mamaya na yon. Yung worship yun nga worship libre, di mo maibigay yung tithes pa. Church, mamaya yun. Kumanda kayo daw, mas malala yun. Give your worship. Pastor, nahihiya po ako, di po ako kapaglinis ng di wag ka mag-sleeveless. Ngayon naman, pag may katabi ka naka-sleeveless at pagtaas na ganyan talaga, wala kang pakialam. Bakit? Kilikili ngayon. Mahiyak. Hindi na ho nahiya siya naman ang bundok ng bigain. Mahiya ka. Kasi babang-baba na ang presensya ng Diyos na dapat ay sinasamba, ikaw namumula ng katabi. Mamaya, pagka nag-worship tayo at pinakialaman ka ng katabi mo, pinahihintulutan kita, gawin mo na kung gusto mong gawin dyan sa katabi mo. Wala ka. Hello? Come on! Alam mo kung bakit matalino ang mga ito? Matalino ang tao, yung mga wise men, kasi alam nila kung sino ang ipinunta nila. Tingnan ninyo. Yung mga wise men, dumaan muna kay Herod, diga? O umuuna kayo, kunyari, babasa kayong Bible. Dumaan muna sila kay Herod. Di ba? Sabi parito kami upang hinahanap namin ang hari ng mga Hudyo upang kami sumamba. Ano ang sabi nung nadat na nila? Tatatatay. Hari ng mga Hudyo. Kung hari dito. Kaya nga, tingnan nyo nga sa mga kasulatan kung ano yan. Oo nga po, ngayon daw po ipanganganak ang hari. Siya nga, paano nyo nalaman? Nasa prophecy ho, tas imitanda daw ho yung talang maliwanag. Gayong ga. Tawagin nyo nga si General, pasimplihan nyo na lang. Paglapit ni General, mahal na hari, bakit po? Sabihin mo sa mga kasundaluhan, lahat ng mga bata ay pagpapatayin ha. Hindi po pwedeng may ibang hari, ako ang hari. Ba naman? Ba't gayaw? Sabay harap doon sa mga wise men. Ay siya! Ay gusto ko rin malaman kung nasaan iyong batang iyong ipinanganak na hari. At gusto ko rin sumamba pag nakita ninyo. Sasabihan niyo ako kung saan ha. At para ako mismo ang papatay. Ano po yun, mahal na hari? Wala, basta sabihan niyo ako ha. Kung tutusin, pwedeng sabihin na ng mga wise men na, ay, ari na ang hari Di ari na siguro yung sinasabi sa prophecy. Ari na, hari daw siya ng Hudyo. Di ari na. Pero hindi sila nagsettle doon. Hindi sila nagsettle sa itsurang hari, may kingdom, may mga sundalo, mukha talagang hari. Hindi sila nagsettle doon. Bakit? Alam nila ang ipinunta nila at hindi si Herod, si Jesus. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sige, palakpakan mo muna si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, partner, alam ko ang ipinunta ko sa church. Yung papila. Hindi. Hindi yung papila, hindi. Ang ipinunta mo rito ay si Jesus. Ang ipinunta natin dito si Jesus. Diba? Kaya wag mo nang titingnan yung katabi mo, sasabihin mo, parang ito nga ngayon ko na uli nakakita dito. Ito yata yung ipinunta nito. Hoy! Miski pa kung ano mang ipinunta niyan, ikaw, ang ipinunta mo, si Jesus, hindi yung katabi mo.
Kaya wag ka nang laging mag-iisip, no? Yung iba kaya ayaw nang pumunta kasi nga laging, ay, nakakahiya na ho, baka akala ho ako pupunta lang pag gayang Pasko, pag gayang ano. Hindi. Pumunta ka. Yung mga manghuhusga sa iyo, akong unang-unang babataw. May humusga ba sa iyo? Wala na po. Kung meron man akong unang-unang babataw. Ang ipinunta nila ay si Jesus, kaya sila'y matalino. What else? Matatalinong tao po ang mga wise men na ito kasi alam nila na ang hari nila ay si Jesus. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang hari ko ay si Jesus. Kita ninyo, nagpakilala naman na si Herod. Ako ang hari dito. Yan, ako ang hari. Sabi ng mga wise men, hindi po kaya. Ang ipinunta namin. Hari din po kayo. Pero hindi pa po kayo yung hari talagang hinahanap namin. Paano maging matalino, Kristiyano? Kailangan malinaw sa iyo kung sinong hari. Si Jesus. Hindi ikaw. Hindi tayo. I pray that as we enter year 2023, maging malinaw din sa atin kung sino ang hari. It's not ourselves, but it's Jesus. Paano po ba malaman kung sino ang hari ng buhay ko? Kung sino ang nasusunod sa buhay mo. Kaya pag hanggang ngayon, tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin, yung gusto pa rin natin, kailangan magkaroon ng kaliwanagan niya kung sino ba talaga ang hari ng buhay mo. Nung sinabi ng Diyos sa kanyang salita na huwag pababayaan ang pagtitipon-tipon, huwag pababayaan ang pagsasama-sama, aba hindi lamang yan isinulat ng author ng Bible. Yun ay inspired by the Holy Spirit. Sa madaling salita, Diyos ang nagpasulat noon. Diyos ang may sabi noon. Diyos ang may gusto noon. Kaya kung ang Diyos ang hari ng buhay mo at sinabi niyang lagi kayong magtipon-tipon, huwag kakalimutan, huwag pababayaan ng pagsasama-sama, o sa ating modern counterpart ngayon, huwag pababayaan ng pag-church, laging mag-church, aba, dapat lagi tayong nag-church. Hello? Sinong hari ng buhay mo? Jesus. Sabi ng Diyos, huwag kalimutan ang pagsasama-sama. Okay. At sa pagsasama-sama'y naiitaas ang Diyos. Sino po rito yung nagkasama-sama kayo ngayong pamilya, ngayong Christmas season? Okay. Di ba kasarap ng feeling nung kumpleto ang pamilya? Gayon din po ang nararamdaman ng ating Ama sa Langit pag tayo ay kumpleto at magkakasama. Kaya lagi nating pasayahin ng Diyos, miski hindi Pasko. Tuloy po natin yung verse, Matthew chapter 2, verse 11. At pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang ina nitong si Maria. Sila yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. Everybody say, naghandog. Matalino po ang mga wise men kasi sila po ay naghandog. Yan na. Upo ng ayos at baka may malaglag diyan. Masarap na usapan ito. Kaya nyo pag Get, mamaya na uli iinit ang apritada at minudo. Madali naman yun. Huwag niyang tuwang pakaisipin yung mga ligpiting, mga kasirulat, kawalay. Madali yun. Baka humahimod ng asaw. Yan, yun at yun ang kabahagi nila. Okay. Naghandog. Alam niyo ba ang hinahandugan ay pinaparangalan? Pag ikaw gay nagre-regalo, ang hinahanap mo gayong pinakapangit at pinakamura. Hello? Sino po rito yung mga may niregaluhan? Kunyari pa kayo. Alam ko naman may mga niregaluhan kayo. Pastor, hindi ko na po ibinalot. Ano ba regalo mo? Matamis na oo. Katamis nga! Anong sabi? Kaya nga lang po, parang nahuli na po ata yung matamis kong oo. Bakit? Umuuna daw ho yung kabila. Ayun lang.
Malamig ang simoy ng hangin, lalo na ng mga self-supporting. Okay, hindi ko kayo pinalulungkot ngayong araw na ito. Maging masaya ka because it's Christmas. And never ka namang naging single kasi you're always in a relationship with the Lord. Okay. Diba? Mga single tinitingnan ko good. Pero iba-iba raw talaga rin yung meron ka. Year 2023 is the year of great multiplication. Dadami ang mga in a relationship na single pa, na pwede na at okay na. Claim it if you want. Okay. Hinighlight ko, single na pwede na. Dahil marami single at ang grades ay pwede na. Meron ganun yung grades kamusta ang grades? Pwede na. So grades pa lang ang pwede na, pero hindi pa pwedeng. Mag-aral muna kayo. Okay. Di ba kapag nagre-regalo ka sa iyong mahal sa buhay at siya'y mahalaga sa iyo at gusto mo siyang parangalan with your gifts, di kaya nga binibigay mo'y the best. Hello? Siyempre, pagka hindi mo naman minimin yung pagre-regalo, di talagang bibili ka na lang ng mga kung ano mang bahala. Balutin mo yan. Ano ba yan? Wrapper. Christmas wrapper, binalot pa. Ayun, hayaan mo na kaysa wala. Alam niyo yon, yung isang roll yung gayon. Binalot mo yun ng regalo. Sabi nung nakatanggap, ay, kalendaryo. Ay, at least may kalendaryo. Pagbukas, wrapper. Para saan ito? Pang next year. Siyempre, magre-regalo ka ng maayos. Lalo na yung kapag ang re-regaluhan mo, yung alam mong medyo well-off, tapos iniisip mo, ano ko maibigay doon? Parang lahat na may meron na Ano ko maibigay doon? Kung pwede lang balutin mo yung crush niya dahil yun na lang ang wala siya. Di ba? Babalutin ko na ka? Wala Kasi nga, binalot ko na. Yeah. Ano ko maibigay, diga? Isip na isip ka. Samantalang yun naman bibigyan mo kahit naman siya well-off at siya marami na yun naman appreciative naman. Pero isip ka ng isip, gusto kong bigay yun the best, gusto ko siyang parangalan. Bakit? Kasi ang pagbibigay ay pagpaparangal sa binigyan. Okay, balik tayo doon sa mga wise men. Ano nga binigay nila? Actually, yung gusto kong unang i-highlight, binigyan nila. Okay? Hindi sila basta yung bumisita lamang ang dalay katawan. Hiyang-hiya ako nung nakaraan nag-birthday si Claude, pumunta ako, ang dala ko ay katawan. Naman na, babawi ako anak ha? Yaan mo, babawi ako. Katawan lang ang dala kaya naman ang namerdiyan niyo. Yung iba naman, ang dala ay ice creaman. Magbabalot. Okay. May dala sila. Ano mga dala? Tingnan niya natin. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto. Wow! Kamanyang at mira. Sa English po yun ay gold, frankincense, and myrrh. Yan. Ano ba yung gold? Siyempre, gold yun ang pinaka-precious metal lalo na noon. It represents yaman. Ang lahat ng yaman ay sa iyo, Lord. What else? Frankincense. Yun po yung ginagamit sa yung mga sa pausok. At yun naman po ang nire-represent no na yung deity o yung pagka-Diyos. They are recognizing Jesus as God. At ang myrrh naman po, ano yung myrrh? Yun ho yung isinasama during burial rituals. Sa madaling salita, ginagamit pag naglilibing during their time. Okay. Ito, gusto ko makita naman ninyo ha. Church! Sino rito matutuwa pag may nagregalo sa iyo ng gold? Parang ayaw ninyo. Yung gold coins na may chocolate sa loob? Hindi, seryoso. Ginto talaga. Wow. Diba? Wow yun. O kaya naman ay sino matutuwa pag may nagregalo sa inyo ng frankincense?
Siyempre, di niya naiintindihan yun dahil yung ng time na yan ang mga kayamanan. Pero ito na yung pinakamalala. Oh, sino rito yung matutuwa ka kapag ang iniregalo sa iyo ay yung korona ng patay? Yung dala sa iyo, yung malaking bulaklak ng patay na gayong? Dadalhin sa iyo? Merry Christmas, Gloopy. Flowers for you. Ano, dala-dala ni ano? Binigay kay Gloopy? Sabihin naman ni Gloopy, wow! Lumayas-layas ka dito. Sino natutuwa? O kaya ang natanggap mo sa exchange gift ay ano? Yung ganyan na ano, parang babasaging ganyan. Sabi mo, wow, ang ganda naman pan-display nito. Anong tawag dito? Urn. Ha? Urn. Ano yun? Pag namatay ka, tapos ikaw ay nagpasunog, ilalagay ang abo mo dyan. Wow, napaka-thoughtful naman ang regalo mo. Talagang gusto-gusto mo akong mamatay. Pero alam nyo, yun ang isa sa regalo kay Jesus. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, parang alangan. Ikaw kaya, parang hindi ka matutuwa pag ang regalo ay pampatay. Yung pagbukas mo ng iyong regalo, ano ito? Naku, bagay na bagay sa iyo, magagamit mo yan in the near future. Talaga? Wow, excited ako. Pagbukas mo, barong? Ay, magpapastor ako. Tingin mo magpapastor ako, attend ako ng anniversary. Hindi ka naman papastorin. Eh, bakit barong? Magagamit mo yan, dear. Maniwala ka sa akin. Matutuwa ka kaya? Pero itong counterpart nito Ito yung kagaya nito Ewan ko kung anong reaksyon ni Jose at ni Maria nung nakitang niregaluhan ng mga wise men yung anak nila ng pampatay. Anak lang, pampatay agad. Pangimbalsa mo yan Diba? Hello? O yung nanganak ka, firstborn baby mo, dumalaw sa iyo yung mga kapatiran, ang dala sa iyo ay, alam mo, sobrang excited kami sa baby mo. Actually, nag-avail nga kami ng St. Peter plan para sa kanya. Matutuwa ka kaya kahit kung tutusin, very generous na yon? Ang matatalinong tao, pag niregaluhan ng St. Peter plan, di magagalit. Generous plan nyo, generous yun na gift. Talaga, pastor, hindi ba kagalit-galit yun? Hindi, generous gift yun. Mahal yun parang pinapatay na ako Sino bang hindi mamamatay? Ang matatalino ay alam na siya ay mamamatay. Kaya nga, teach us, O Lord, to number our days that we may gain a heart of wisdom. Okay. Pero bakit yun ang iniregalo nila kay Jesus? Napaisip din kayo doon? Tanungin niya ako, Pastor, bakit po yun ang binigay nila kay Jesus? Parang ayaw nyo na rin akong tanungin. Excited na ba kayo sa salad? Matigas pa! Kalabababalaang. Huwag masyadong excited. Matigas pa yun. Magbataw. Mamaya na. Chicken cordon bleu. Matigas na din! Okay. Bakit yun ang ibinigay nila kay Jesus? Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang gusto ni Jesus. Nung sinasabi ni Jesus sa mga disciples, ako ay mamamatay. Kailangan kong mamatay. Dahil sa aking kamatayan, dun kayo tatanggap ng buhay. Ano sabi ni Peter? Lord, hindi ako papayag over my dead body. Hindi ako papayag, Lord. Hindi po pwedeng mamamatay ka. Bakit? Hindi pwede, Lord. Hindi pwede. Ayaw ko mamamatay ka, Lord. No! Ayaw ni Peter. Ano ang sabi ni Jesus? Get thee away from me, Satan. Kita mo, nagpapakita na si Peter ng concern. Ayaw ko mamamatay ka, Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw pa nang sabihin ng Satanas, concern na nga. Diba? Bakit gayon? Kasi gusto nga ni Jesus mamatay Sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang naiisip mo, iisip lamang ng tao at hindi ang mga isip ng Diyos. Bakit ayaw mo akong mamatay? Kaya nga ako naparito para mamatay. Gusto ko nga mamatay, kailangan ko mamatay para sa inyo. Tapos pipigilan mo? Hindi pwede Kailangan mamatay ako. Kaya pagkapanganak pa lamang ni Jesus, pinapakita na agad kung ano ang gusto niya mangyari.
Matatalino po ang mga wise men kasi ang ibinigay nila hindi yung maganda, hindi yung kaaya-aya, kundi kung ano yung gusto ng binigyan. Kaya tip sa mga magre-regalo pa lang, alamin mo kung anong gusto. 'Di ba? Lahat naman tayo dito, kung hindi man lahat, majority, naging kaisa sa regalo natin kay Bishop nung nakaraan. Tinanong natin, inalam natin, Bishop, ano po ang inyong gustong sasakyan? Nissan Patrol, Nismo. May lasa, Bishop, pero sige, kaya, sa biyaya ng Lord. Kita nyo namang iyak na yung mag-asawa nung naibigay natin yung ating regalo sa kanila. Bakit? Kasi yun ang gusto. At uungat mo pang patay, yun ang gusto ni Jesus eh. Kaya tip, pag magre-regalo ka, alamin mo kung anong gusto. Ang gusto nga po yung di na ibalot mo. Okay, malapit na tayo matapos. Church, sa paghahandog po sa Diyos, ibigay natin ang gusto ng Diyos. Hello? What is tithes? Tithes is the 10% of your blessings. It's not 9%, nor 8%, nor 5%. It's 10%. And at yun ang gusto ni Lord. Pastor, parang gusto ko na yatang umuwi. Yun ang gusto ni Lord eh. Ano pa ang gusto ni Lord? Yun nga, yung kanina ko pa sinasabi, huwag kalilimutan ang pagsasama-sama, ang pagtitipon-tipon. Yun ang gusto ni Lord. Ibigay mo kung ano ang gusto ni Lord. Hindi kung ano yung gusto mo lang. Hindi po, sabi po sa New Testament sabi ni Paul, pag ikaw daw ay magbigay ka ng maluwag sa loob, at nang hindi napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang mga cheerful giver. Well-versed. Pero basahin mo yung buong context. Ang sinasabi po ni Paul doon ay offering. Na if you will give your offering, yung hindi ka napipilitan, yung galing sa puso mo. Hindi niya sinasabing yun ay tithes. Pastor, wala naman pong tithes sa New Testament. Gusto mo New Testament? Sige. Sabi po doon sa Acts, pinagbibili po ng mga Kristiyano ang lahat nilang pag-aari at ibinibigay nila sa kapatiran. Pili. 10% ng Old Testament o 100% ng New Testament. Pastor, Old Testament na Old Testament. Kita ko yung sasabi sa inyo. At nung minsang natanong si Jesus patungkol dyan, anong sagot ni Jesus? Gawin ninyo kung ano yung ngayon, habang hindi nyo rin naman pinapabayaan yung nasa noon. Saka ito naman lagi na rin natin napapag-usapan, ang tithes ay tanda ng relasyon. Ang walang relasyon, at hindi ibig sabihin hindi pa nauunawaan ito, huwag mong pilitin. Kakasala ka lang, matitisod ka lang, mag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Pero kung may relationship ka kay Lord, ito po'y tanda ng may relationship kay Lord. Ako po'y masaya kasi nung mga nakaraan, actually nung November, ang dami pong nagre-request ng envelope. Gusto daw niya meron sila din na tithes envelope. Bakit? Nagle-level up ang taga JA1 San Jose. Diba? Praise God. At pag nagpaparangal, pag naghahandog, hindi ka magbibigay ng walang kadating-dating sa iyo. Mabilis na po ito. Nung si Haring David po ay gustong mag-offering kay Lord, at kinailangan na sa isang property ay mag-put up ng altar para doon maghandog. Inausap niya yung may-ari. Sabi niya, gusto kong mag-put up ng altar dito, gusto kong mag-offering kay Lord. Sabi nung may-ari, mahal na hari. Sige po, gamitin niyo po lahat ng ito. Yan pong mga kahoy diyan. Sige lang po, panggatong niyo po. May mga alaga po kung mga baka diyan. Actually, si Araw na yun, si Araw na. May mga baka po ako diyan, i-offering niyo po. Sige lang po, bibigay ko na po sa inyo yan lahat. Ano sabi ni David? Hindi ako papayag na bigay. Hindi ako papayag ng libre. Bakit? I-offering ko yan kay Lord.
Basahin niyo yung verse para mas madaling, mas maganda. 2 Samuel 24:24. Yan. 2 Samuel 24:24. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari. Babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Sabi nung may-ari ni Arauna, mahal na hari, bigay ko na po sa inyo, huwag niyo na pong bayaran. Ano ba naman yung pababayarin ko pag ako naman kayo na may hari ko? Ano sabi ni David? Oo nga't ako'y hari mo, pero hindi ako magbibigay kay Lord ng walang kadating-dating sa akin. Papaano kung sasabihin pinaparangalan kita, Lord, libre-libre naman yung ginamit, hindi, babayaran kita. Kasi pag may dating sa akin, may dating sa iyo. Yun ang sabi ni David eh. At sa atin ngayon, church, ito yon. May dating po ba kay Lord ang mga binibigay ko? Yes. As long as may dating sa iyo, may dating kay Lord. Pero kapag pinili mo na, ang pinakaayaw mo, at siya mong ibinigay, at walang kadating-dating sa iyo, yung wala man lang kadating-dating sa iyo, kahit mawala, yung hindi mo toong hinahanap, hindi mo toong pinapahalagaan, parang ikagan may pag nagre-review ka sa wallet mo, malaglag na kaya, wag lang aray. Tapos yung si malaglag na kaya, wag lang aray ang ibinibigay mo, ay walang kadating-dating sa iyo, walang kadating-dating kay Lord. Hello? Kaya hindi pumayag si David eh, kasi gusto niyang bigyan si Lord ng the best. Pastor, meron ka hong hindi tinatanggap si Lord? Oo. Talaga po, eh bakit tuwing linggo ako'y naguhulog sa box eh, hindi naman ho nabalik sa akin? Si Lord may hindi tinatanggap. Sa simbahan, lahat tanggap. Wala nang babalik sa inyo. Hindi daw ito ang tithes mo, ibinalik sa iyo, ano? Siguro pwede naman nating i-apply yan, ano, yung hindi talaga tithes, tas ibabalik, isulat mo. May ibalik naman namin ni Sister Presi kung sakali. Sulat mo, hindi po talaga ito tithes, sorry po. Ibabalik ko sa inyo. Kulang po ito, hindi po ito 10%. Ibabalik ko, promise. Bakit? Eh pinagpe-pray natin. Naririnig yung prayer natin. Pinagpe-pray natin, Lord, receive this as our love and honor for you. Buti hindi na-imik si Lord. Hoy, ayoko, hindi honor sa akin yun, no? Hindi 10%? Yaks! Buti hindi ganun si Lord. Oh, thank you Lord, hindi siya ganun. Promise, seryoso ako. Kung kaya niyong isulat, hindi po yan tithes. Ibabalik ko sa inyo. Di syempre, hindi mo naman maisulat, kaya-haya. Oh. Pero totoo, may hindi tinatanggap si Lord. Genesis chapter 4, verses 3 and 5. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Ano nakita niya? Hindi kinalugdan ni Lord yung handog ni Cain. Bakit? Walang description, hindi the best. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. That's it. Yun lang, ani. Hindi maintindihan kung aning ayos, class B, class A, bulok. Hindi maintindihan. Verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa pangapanganay ng kanyang kawan. Panganay, pinaka, the best. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam, the best of the best. Di ba? Panganay, pinakamalaki, pinakamaganda. Tingnan mo nga yung mga panganay, kung panganay ka, yan yung pinakamalaki. Ay, pinakamaganda, or tayag na sa pinakamaganda, wag lang na yung pinakamalaki. Ano pa? Oh, kinatay daw yung pinaka-the best, tapos kinuha pa yung the best parts. Wow! Ano sabi? Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Pansinin. Ang kasiyahan ng Diyos sa iyo ay nakakabit sa handog mo. Basahin muli. Nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Parang kung ngayon, nasiyahan kay Alexis at sa kanyang handog. Nasiyahan kay Wako at sa kanyang handog. Ano ibig sabihin? Ang kasiyahan pala ng Diyos sa iyo ay nakakabit sa handog mo.
Pastor, wala ang aking handog kay Lord, ang buhay ko na. Abait, kaya masisiyahan si Lord sa iyo. Ang buhay mo pala inihandog mo na kay Lord Opo! Very good. Kamusta ang iyong pagtatides? Wag na natin pag-usapan yun. Ibang usapan yun, Pastor. Lord, I offer my life to you, but not my wallet. Pwede ka naman yun. I give you glory, glory, not my tithes and offering. Ang mahirap yun. Kaya nga ang paalala ni Jesus, hindi mo pwedeng sambahin ng sabay ang pera at ang Diyos. Laging pipili ka lang, hindi pwedeng nasa gitna. Pipili ka lamang kung sino talaga ang Diyos mo at sinong masusunod sa iyo. Okay. Pastor, ako po ay hindi makapag-worship kasi ako po ay nalulungkot. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka naman yung nalulungkot nga Baka naman nasa kabila at sa likod ng bawat ngiti at tawa ay isang pusong umiiyak. Dahil naubusan ng lechiplang. Hindi nga seryoso. Naniniwala ba kayong hindi lahat ng nagpapasko'y masaya? Lalo na kung hindi nauunawaan na si Jesus ang kasiyahan talaga ng Pasko. But yes, may mga nalulungkot. Paano po ako mag-worship? Ako po'y nalulungkot. Di ko po mapaglabanan. Tingnan nyo sabi ng psalmist, and this will be our last verse for today. Awit chapter 42 verse 11. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Gusto makita nyo dun yung magpupuri akong muli. Ano ibig sabihin? Magpupuri akong muli. Tumigil siya. Hindi siya nagtutuloy-tuloy. Nagtumigil siya siguro dahil ng kalungkutan. Pero then na-realize ng psalmist, bakit nga ba ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Alam mo, church, may mga pagkakataong mapapatigil talaga ang pag-worship mo Mapapatigil talaga yung pagsamba mo, mapapatigil talaga yung pag-focus mo kay Lord. Pero ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahan sa Diyos, hindi niya tinitingnan yung pagtigil mo Ang excited siya, binabantayan niya at tinitingnan niya yung pagbalik mo. Yung pagpupuri mo uling muli. Yung kahit na wala ka, kahit na kaganyan-ganyan ka, kahit na wala ka sa focus, pero bumalik ka at nagpuri ka at lumalapit ka, nagpapakumbaba ka, sinasabi mo, Lord, yes, ba't nga ba ako nalungkot? Yes, Lord, ba't ba ako namroblema? Ang tiwala ko'y sa iyo. Ang tiwala ko'y sa iyo at ako'y magpupuring muli. Di mo alam kung ano pinagdadaanan ng mga katabi mo ngayon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mag-worship ka. Hindi nga, hirap ng bigat nga Alam nyo, isa ito sa mga hindi ko makakalimutang kapaskuhan. Bakit? Kakwento ko mabilis sa inyo, and we will end up with this. Isa ito sa mga Paskong hindi ko makakalimutan. Bakit? Kasi ito po yung unang-unang kong Pasko na ako ay nag-church na hindi ko kasama ang aking mag-iina. You know why? Dahil nagkasakit po si Queen. Mild lang naman po, UTI. Nagpipigil kasi ng ihi. To make the long story short, dahil nga doon sa kanyang mild UTI na yun, lagi siya nagsusuka. Alam nyo ba, alas 2 na madaling araw, December 24, nasa ospital kami. Dahil hindi nga tumitigil sa pagsuka si Queen. Sabi ko, wow, what a Christmas. At nakailang balik-balik pa kami buong maghapon ng 24. Hanggang kagabi, sabi ko, wow, thank you Lord, hindi na sumusuka. Ay bago matulog, nasusuka pa rin daw, kaya alas 9 na ng gabi, ng 24. Pasensya na ho doon sa mga bumate, hindi ko pa nare-replyan. Ako'y windang na kagabi pa. Takbo uli kami ng ospital. Bili uli ng mga gamot. Good thing na ang wife ko ay nurse. Kaya niyang magbigay ng mga gamot na ganyan kahit yung turok. Tapos,
We're expecting na aabot, matuturukan, hindi na magsusuka kasi wala siyang kinakain. Lahat ng nakakain niya ay nilalabas niya. Padalawang araw na. Kaya alam niyo kahit ang sasarap ng pagkain, hindi ako makapag-enjoy. Ako honestly, personally, hindi ko ma-enjoy kasi. Gayon nga yung anak ko. Yung mga magulang dito, alam niyo na lalo ang aking sinasabi. Kakalungkot pag ang batay gayaan. Tapos ay pagdating namin, ako'y masaya na kahit paano nakabili na ng gamot, matuturo ka na, mapipigilan na yung pagsusuka. Pagkarating namin, sumuko ka na naman. Langang kain mo padalawang araw na. Nilabas mo na naman. Ang hirap naman magpa-admit sa ospital ngayon. Kasi kung pina-admit ko yon, malamang wala tayong service. Dahil ako ang sasama sa ospital at bawal na lumabas. Pag nag-admit pala gayon, pati bantay, doon na rin. Tapos iaano ka rin daw yung sa COVID. Sabi ko, ano kang gagawin natin? Paano kang gagawin natin? Hirap, hindi ko maintindihan. At biyaya naman ng Lord nga, after maturukan, ayos na hindi na ulit nagsusuka. Kaya nga lalambot na lambot. And kahit sobrang nakakalungkot at masakit sa akin dibdib, kasi first ever ito mangyayari sa akin, I decided na wag na muna silang mag-church. Dahil baka mabenat si Queen. Wala naman ang lagnat Hindi naman na nagsusuka, kaya lang, ilang araw na kasing walang laman ng tiyan. Sa kasuka ng suka, baka parang nawa naman hindi na dehydrated. So I decided na wag na sila munang mag-church. Kahit nakakalungkot. Pero anong gusto kong bigyan ng diin dito sa aking sineshare na ito sa inyo? The Lord deserves to be worshipped anuman ang pinagdadaanan natin. Karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng ating papuri at pagsamba anuman ang sitwasyon natin. So, if ever man na meron kang kagaya ni Pastor ngayon na somehow hinug na not to celebrate, sitwasyong hinog, not to celebrate, not to worship. Pero ano ang sabi ni Job? Ang Diyos na nagbigay at ang Diyos na kumukuhang muli, purihin ng Diyos. Alam niyo yun? Ang Diyos na nagpapasaya at Diyos na sumusubo kaya minsay nakakalungkot, ay Diyos na karapat dapat purihin anuman ang iyong sitwasyon. Lalo pa ngayon na we are celebrating God's goodness. We are celebrating God's love. We are celebrating na minsan pa ang Diyos ay nagkatawan tao. Binigay ang kanyang buhay para sa atin. Sino po rito nagsasabing sa biyaya ng Diyos siya'y matalino? Kung ikaw ay matalino, iniimbitahan kitang tumayo. Sapagkat ang matatalinong tao ay sumasamba kay Kristo. Hallelujah. Come on, begin to worship the Lord. You know what to do, how to worship the Lord. You can stretch up your hands towards heaven. Show that you want to worship the Lord. Simulan natin sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Lord ngayon. As you stretch your hands towards heaven, I want you to talk to God right now. Gusto ko malinawan tayo sa Diyos ngayon. Pwede bang sabihin mo kay Lord ngayon kung sino ang kinikilala mong hari ng buhay mo? And make sure na kapag sinabi mo nga siya ang hari ng buhay mo, isisiguraduhin mo siya na talaga ang masusunod sa buhay mo. Nagagawin mo kung ano yung pinagagawa niya. Magpapakaligaya tayo sa mga nagpapakaligaya sa Kanya at hindi yung hindi. Come on. Let's start with that.
Sabihin mo ngayon kay Lord that you ask forgiveness for the times na ikaw ang naging hari ng buhay mo. For the times na hindi tayo naging matalino at tayo ang nasunod sa buhay natin. Oh, forgive us, O Lord. And this morning, this very moment, we want you to know, Lord, na ikaw ang kinikilala ko, ina-acknowledge ko na hari ng buhay ko. Ikaw ang hari ng buhay ko, Lord. Ikaw ang hari ng buhay ko, at dahil ikaw ang hari ng buhay ko, ikaw ang masunod sa buhay ko. It's not me anymore. Hindi na yung aking asawa, hindi na yung aking anak, hindi na yung aking mga mahal sa buhay, hindi na yung aking boss, hindi na yung kung sino pa man ang masusunod sa buhay ko. Ikaw na Lord ang susundin ko dahil ikaw ang hari ng buhay ko. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil muli, I can see relationships with the Lord na nare-restore. I can see relationships na nagpawendang-wendang ng mga nakaraan pero ngayon ay nanunumbalik, nare-restore. I can see priorities na naaayos. Na dati, priority si Lord, tapos hindi na ngayon, tapos ngayon, priority na uli si Lord. Oh, I can see hearts na muling napupuno. Kasi nung mga nakaraang araw ng 2022, pusong hungkag, pusong hole, pusong butas, pusong kulang. But now, I can see hearts na nakukumpleto. Dahil it is only Jesus that can make you complete. It is only Jesus that can make you full. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And you deserve the highest glory. You deserve the highest honor. You deserve to be worshipped, O Lord. As we sing Hosanna in the highest. Pwede ba lahat ng nagsasabing si Jesus ang hari niya, parangalan at itaas mo ngayon si Jesus? Hallelujah. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Come on. Lift the name of the Lord. Lift the name of Jesus. Hosanna.
Diyos, sabihin mo, let our King be lifted up. Oh Jesus, let our King be lifted. We lift you, Jesus. Let our King be lifted up. Oh, oh come, let's adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Praise the Lord. Bisan pa, sabihin mo. Let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Praise the Lord. For the last time, let the people of the Lord sing. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Pwede bang bigay mo yung the best na papuri, yung the best na palakpak para sa Diyos ng mga Diyos, sa mga hari ng mga hari. Oh, you deserve. We adore you, Jesus. We adore you, Lord. We adore you, Jesus. Hallelujah. To the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you. Hallelujah. Oh, we adore you, Lord. We adore you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, Lord. Pwede ba, sa pamamagitan ng iyong mga salita, pasalamatan mo si Jesus, pasalamatan mo si Lord for blessing the whole 2022. Come on. Thank you, Lord, for blessing the year 2022. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for blessing your church. Thank you, Lord, for blessing our family. Thank you, Lord, for blessing our loved ones. Thank you, Lord, for blessing everything about us. Lord, salamat sa pagiging tapat, sa pagiging mabuti, sa pagiging mahabagin sa nagdaang 2022. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for everything. Let me pray for you, church. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po once again ay nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa love mo. Salamat, Lord, kasi ikaw ay yung Diyos na hindi mahirap abutin. Salamat because you allow us to worship you. You reveal yourself to us. You make yourself known. It is so easy for you na hindi magpakilala. It is so easy for you not to reveal yourself to us. Kasi we are not even worthy to know you. But you are so good that you reveal yourself to us. You are so good that you let yourself be worshipped by us. Thank you, Lord, for making us wise, kasi ikaw ang Diyos namin. Thank you, Lord, dahil kami matalino, dahil ikaw ang Diyos naming sinasamba. Salamat, Lord, for making us realize today na katalinuhan ang pagkakilala sa iyo, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Thank you, Lord. Lord, I pray na hindi lamang ngayong araw na ito, kundi lalo tigit sa mga susunod pang araw, manatili pong biyayaan ng bawat isa ng katalinuhan to always choose you, to always choose you as our King, as our Lord, as the one na siyang nasusunod sa buhay namin. Lagi niyo pong ipaalala sa inyong mga anak, sa aming, na ang aming ipinupunta sa simbahay, ikaw.
Lagi niyo pong ipaalala sa amin kung sino ang hari ng buhay namin, and it's not us, but it's you. At lagi niyo pong ipaalala sa amin na ang pagsamba sa iyo at pagkilala bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ay katalinuhan. Salamat po, Ama, muli sa inyo po namin ibinibigay, dahil inyo naman talaga ang pasasalamat, ang papuri at pagdakila. O Lord, we pray na hindi lamang today, kundi sa mga susunod pang araw, lagi naming maalala ang mga itinuro mo sa amin. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen!